Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan natuklasan nila kung paano ibalik si Gigi sa kanyang kamalayan. Ipinakita naman ng leader ng Quito family na nakatakas, at ito pala ay isang alien kaya kahit 200 taon na ang lumilipas ay buhay pa din ito. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 51 at 52. Nagsimula ang chapter, kung saan magkasamang naglalakad sina Momo at Ocaron patungo sa kanilang eskwelahan. Tinanong ni Ocaron si Momo, kung kamusta na si Gigi, habang sinambit ng dalaga, na hindi maganda. Mukhang ang Evil Eye ay unti-unti nang nasasanay sa barrier. Sinambit ni Ocaron na kailan magsisimula ang exorcism, habang sinaad ni Momo na hindi ko alam. Sa palagay ko, hindi ito ordinaryong exorcism lang. Kilala mo ba yung mga Hayashi performers na kadalasang nasa mga pista at iba pang okasyon? Kailangan sila para aliwin ang Evil Eye, at ayon sa sabi, mas pinapadali nito ang pagpapalayas mula sa katawan. Pero parang wala namang Hayashi performers dito para tugtugan tayo ng musika nila. Sinabi ni Ocaron na kung titigil sa pagiging epektibo ang barrier ni Taro, kailangan nating harapin ulit ang Evil Eye. Sinambit ni Momo na kailangan nating tayo mismo ang magkontrol nito. Siya nga pala, may pabor sana akong hihingin, Ocaron. Bigla namang dumating ang dalawang kaklase ni Momo na ikinagulat ng ating mga bida. Sinabi ni Miko na nasaan si Gigi. Di ba nakatira siya sa inyo? Bigla namang niyakap ni Momo si Miko at sinambit na nakakagaan ng loob na makita kong muli ang mukha mo. Sinaad ni Miko na anong meron sayo. Layuan mo ako. Feeling ko tuloy ay parang muli akong bumalik sa pagkabuhay. May ba ako? Grabe yung bulkan, di ba? Nakita nyo ba yung pagputok? Sinabi ni Momo na pasensya na, ayoko talagang pag-usapan iyon. Sinambit ni Miko na bakit naman? Akala ko ba ay gusto nyo ang mga ganoong pangyayari? Tignan nyo, sinasabi dito na may isang UFO ang malapit dito. Sinaad ni Momo na paano naman ang higanteng earthworm, habang sinabi ni Miko na ano yon, isang alien. Anyway, pwede bang bumili ka na ng bagong cellphone? Hindi kita makontak. Sinabi ni Momo na wala akong pera. Ang lola ko ang bumibili ng uniforme at iba pa, pero ayaw niya akong bigyan ng pera para sa cellphone. Inilipat naman ang scene kay Shiratori, kung saan pumasok na ito sa kanilang classroom. Habang nakatayo ito sa pintuan ng kanilang silid ay naalala niya ang kanyang sinabi sa kanyang mga kaklase, na ako ang nagpakalat ng mga maling chismis. Pakiusap, tigilan niyo na si Momo Ayase. Bigla namang dumating sina Ocaron at Momo sa kanyang likod na ikinagulat niya, habang sinambit ni Momo na kamusta na Aira. Pwede bang mag-usap tayo saglit? Sa pilitang sinama ni Ocaron at Momo si Shiratori habang sinasabi nito na tungkol saan Miss Ayase, habang sinaad ni Momo na huwag ka nang magpanggap, sumama ka na lang. Sinabi ni Shiratori na bitawan niyo ako, anong gagawin niyo, habang sinambit ni Momo na tumahimik ka at tigilan muna ang pagpupumiglas. Nang makarating na sila sa lugar ay sinabi ni Shiratori na gusto mo bang mamatay? Huwag kang magpakita na parang magkaibigan tayo sa harap ng klase ko. Napangiti naman si Momo at sinabi na ayan na siya. Yan ang aming Aira, habang sinaad ni Shiratori na ang makisama sa isang katulad mo ay sapat na para pababain ang popularidad ko. Pero si Takakura ay naiiba. Sobrang saya ko na kinausap mo ako. Ngayon, ano ang kailangan mo? Sinabi ni Momo na kayong dalawa, gusto kong manatili kayo kasama ko. Kapag si Gigi ay naging Evil Eye muli, mas magiging maayos siguro kung nandyan kayong dalawa. Siyempre, nandyan na si Lola pero hindi naman natin siya pwedeng bantayan ng 24/7. Habang ako ay nasa school, siya ang nag-aalaga kay Gigi kasama si Manjiro, kaya gusto ko siyang makapagpahinga ng husto sa gabi. Sinaad ni Ocaron na sige na nga, wala na tayong magagawa, wala na tayong pagpipilian. Sinabi ni Shiratori na ito na ang pinakamasama. Ibig sabihin ko, yung kahit naisip ko lang ito, nakakaramdam na ako ng pagsusuka. Sinambit ni Ocaron na siguro hindi na maiiwasan. Sestlabay, gaya ng sabi nila. Sinaad ni Shiratori na bakit humantong sa ganito. Sobrang nakakainis ito. Sinabi ni Momo na kung ayaw nyo ay okay lang, habang sabay namang nagsalita si Shiratori at Ocaron na gagawin namin.
Sinambit ni Momo na magaling. Pwede ba na umpisahan nyo na mamayang gabi habang sinaad ni Shiratori na ano? Anong gagawin ko? Sinaad ni Momo na Aira, kung may plano ka kasama ang mga kaibigan mo, pwede kang pumunta kahit kailan. Sinabi ni Shiratori na hindi, wala namang ganun, habang sinambit ni Momo na Aira, kung may nangyayari sa pagitan mo at ng mga kaibigan mo dahil sa akin, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na makisama sa akin. Sinaad ni Shiratori na ayokong marinig yan mula sayo. Wala kang kinalaman dito, at kasalanan ko ito. Inilipat naman ang scene sa bahay ni Momo, kung saan sinabi ni Gigi na nahulog ang kamay. Lola, anong gagawin natin? May lumalabas din na usok. Pinulot ni Seiko ang mga nalaglag na bahagi ni Taro at sinabi na sa wakas. Taro, pwede ka nang umalis sa kanya. Agad namang ginawa ni Taro ang sinabi sa kanya ni Seiko at sinaad na parang napagod ako. Sinabi ni Gigi na maraming salamat Taro, iniligtas mo ako. Sinambit ni Seiko na Gigi, mula ngayon, wala ka ng suporta. Kailangan mong maging mas maingat sa tubig kaysa dati, maghugas lang ng kamay gamit ang mainit na tubig. Nakabalik na sina Okaron at Momo sa kanilang bahay, habang sinabi ni Momo na dinala ko ang buong barkada. Sinabi ni Gigi na Okaron, na-miss kita, habang sinambit ni Okaron na mukhang nasa ayos ka na. Nagulat naman si Momo dahil napansin nito na wala na si Taro sa kanya, habang dumating na din si Shiratori at sinabi na ito na ang pinakamasama, talagang nakakasama ng loob. Sinaad ni Gigi na Aira, napakaganda mo pa din tulad ng dati, habang nagpasalamat naman si Shiratori at sabay na inutusan niya si Gigi na kunin ang kanyang suitcase. Agad namang kinuha ni Gigi ang suitcase nito, habang sinabi ni Shiratori na saan ko maaring ilagay ang aking coat. Nakita naman ni Momo si Taro at tinanong niya ito kung okay lamang siya. Sinambit ni Seiko sa lahat na kayong mga tamad ay kumuha na ng thermos. Binigyan ni Seiko ang bawat isa ng mga thermos habang sinasabi nito na kung sakaling mag-transform si Gigi ay buhusan niyo siya agad ng mainit na tubig. Malapit nang matapos maluto ang pagkain kaya ilabas niyo na ang mesa. Kinamusta namang muli ni Momo si Taro, habang sinabi niya na hayaan mo muna akong magpahinga. Sinambit ni Okaron na Gigi, ano na ang nararamdaman mo sa iyong pisikal na katawan, habang sinaad ni Gigi na para bang kaya kung lumipad sa langit. Tinanong ni Turbocat si Momo na ano na ang nangyari sa malambot kong unan, habang sinabi ni Momo na hindi ko alam. Pagkatapos ang ilang minuto, ay sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. Tinanong ni Momo si Shiratori na anong lotion ang lagi mong ginagamit, habang sinabi ni Shiratori na SKK Gold Experience. Sinaad ni Momo na napakamahal niyan, at pwede bang gamitin ko yan mamaya. Sinabi ni Gigi na Okaron, maglaro tayo ng Smash Bro mamaya, at napakagaling ko dito. Sinambit ni Okaron na sige lang, kung ganoon, ay maglaro tayong lahat. Sinaad ni Seiko na ikaw apat na mata, iabot mo nga ang toyo, habang sinabi ni Turbocat na Momo, ang malambot kong unan. Sinabi ni Momo na hindi ko nga alam kung nasaan ito, habang inabot na ni Okaron ang toyo, ngunit biglang nalagyan si Gigi sa kanyang kamay. Sa isang iglap ay naging evil eye kaagad si Gigi, at pinalipad niya ang kanilang lamesa na puno ng pagkain. Ang harapan ng bahay ni Momo ay nasira, habang agad na nag-transform sina Okaron at Shiratori sa pagiging yokai. Inatake ni Shiratori si Gigi, ngunit nagawa niya itong pigilan, habang tinamaan naman ng sipa si Okaron sa kanyang mukha. Agad namang kinuha ni Momo ang kanyang thermos, at mabilis na binuhusan ng mainit na tubig sa mukha si Gigi. Bumalik na sa pagiging normal si Gigi, at humingi din ito ng tawad sa lahat. Sinambit ni Shiratori na ilang beses pa ba kita kailangang sabihan. At pagkatapos ulit-ulit kong sinasabi na gumamit ka ng mainit na tubig kapag naghuhugas ng kamay. Sinabi ni Seiko na hala, wag mong sabihin yan, mahirap din ito para kay Gigi. Galit na galit naman si Turbocat at kumuha ito ng kahoy upang paluhan sa puwet si Gigi. Kinausap ni Momo si Okaron na okay ka lang ba habang sinambit ng ating bida na medyo oo. Sinaad ni Gigi na Okaron, patawad, habang sinabi ng ating bida na hayaan mo na yon. Ang evil eye ay parang mas malakas na ngayon kaysa dati.
Sinabi ni Momo, na Lola, hindi ba tayo talaga may problema dito? Hindi kayang mapansin ni Gigi ang bawat maliit na bagay. Sinambit ni Seiko, na sigurado yun, bukas, baka ang bahay na ito ay tuluyan ng masira. May bigla namang dumating na grupo, at ang kanilang suot ay parang mga rakista. Sinabi ng nasa unahan, na pasensya sa pang-aabala. Sinambit ni Seiko, na kung manggugulo lang kayo dito ay umalis na kayo. Agad namang umalis ang mga ito, habang sinabi ni Momo, na kailan darating ang mga Hayashi performers. Sinaad ni Seiko, na hindi ko alam, habang sinambit ni Momo, na anyway, at least magdesisyon muna tayo tungkol sa formation natin, di ba? Ang gulo natin, lalo na si Aira. Sinabi ni Shiratori, na sandali lang, ako ang leader dito at dapat niyong sundin ang gagawin ko. Sinambit ni Momo, na kung susunod ako sa isang tanga, patay tayong lahat. Tuluyan ang nag-away ang dalawa, habang sinusubukan naman ni Okaron at Seiko na pigilan sila. Muli namang bumalik ang mga rakista at sinabi, na ito ba ang bahay ni Seiko Ayase? Sinambit ni Seiko, na ano naman kung ito nga, habang sinabi nila, na naparito kami upang gawin ang iyong request. Kami ang Hayashi performers. Labis naman silang nagulat nang mapagtanto nila na sila ang kanilang hinihintay. Agad namang naghanda ang mga Hayashi performer at si Seiko sa kanilang gagawing exorcism. Sinabi ni Seiko, na dapat sa una pa lang ay sinabi niyo na, habang sinambit ng lalaki ng Hayashi, na may imahe din kasi kami na kailangang isaalang-alang, pasensya na. Sinambit ni Momo, na grabe. Hindi sila yung inaasahan ko, medyo na-excite ako. Sinaad ni Gigi, na napaka-cool nila, habang sinabi ni Shiratori, na nagbibiro ba sila. Tinanong ni Momo na kung espiritista din ba sila, habang sinabi ni Seiko, na hindi pa nga sila sensitibo sa espiritu. Pero ang performance nila, ay nakakamangha, may kakayahan silang ipadama ang tunog nila kahit sa kaharian ng mga patay. Dagdag pa, kapag hindi sila masyadong sensitibo sa espiritu, mas maliit ang tsansang mapasama sila ng masasamang espiritu habang isinasagawa ang pagpapalayas. Nagsimula nang mag-perform ang mga Hayashi performers, habang si Seiko ay nagsimula na sa kanyang ritual at nakahiga si Gigi sa kanyang harapan. Sinambit ng bokalista ng banda, na sumigaw kayong lahat. Sumigaw naman sina Momo at Okaron, habang tinakpan ni Shiratori ang kanyang mga tenga. Sinabing muli ng bokalista, na sumigaw kayo ng malakas. Ngayon, oras na para sa exorcism. Pagkatapos magsalita ng bokalista, ay agad nilang inihampas ang drum, at pinatugtog ang electric guitar. Nagsimula ng kumanta ang bokalista at ang kanilang paligid ay napakaingay, habang manghang-mangha sina Momo, Okaron at Shiratori. Patuloy lang sa pagtugtog ang mga Hayashi performers, na labis na ikinatuwa ng ating mga bida maging si Seiko. Habang patuloy lang sa pagkanta ang banda, ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Gigi, at sa isang iglap ay nakita niya ang batang Evil Eye na umiiyak. Dito na natatapos ang chapter 51 at 52 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!